So yun guys, napagdesisyonan kong ngayong gabi is mag-content tayo about kay Magnus 200. And marami kasi nagtatanong ano yung kagandahan ng motor na to. So ride muna tayo, hanap tayo ng magandang pwesto saan mas magandang i-review si Magnus 200. Hindi ako magiging bias kasi hindi naman ako totally professional sa pagmumotor. This is my first bike. At wala pa akong ibang nahawakan na motor bukod sa mga tawag dito, mga automatic like ADV, click. So hindi ko siya maikukumpara totally sa iba pang brands na katulad niya sa level niya. Pero I'll say na si Magnus 200 is na ibibigay yung kailangan ko. Umuulan pa. So inabutan pa tayo ng ulan. So una akong gusto sa kanya, ito tulad nito, paakyat to, ang lakas niya sa akyatan. Naka 4 pa ako niyan. Basic yan sa kanya, hindi nabibitin. Pero yun, nabutan tayo ng ulan kasi. Yan, naka 4 lang ako niyan mga paps. Ayun o, paakyat yan, hindi ako nabibitin dyan. Trust natin para mas chill. So yun, unang-una kong gusto sa kanya, napaka powerful ng Magnus 200. Kayang-kayang sumabay sa akyatan as in. Pwede nyo pa nga paspasan to eh. Pero dahil syempre naka-cruiser tayo, chill lang din naman yung mga rides natin. Pero minsan, alam nyo na minsan gusto rin natin pumiga. Di kasi ako technical eh, hindi ako yung professional na maraming alam sa pagmomotor. So sa riding riding feel lang naman din ako. Gusto ko lang sa kanya ito, yan, chill lang. Walang masyadong pag slow moving naman, wala namang vibration eh. So unless gusto mong pumaspas, yun talagang ibibirit mo siya. Doon nagkakaroon ng talo eh, nagva-vibrate siya. Pero hindi rin naman sobrang malala. Malikabok na pupuwing ako. As of now kasi, nakaka 2.8 na ako. Almost 2,800 kilometer odo. Sa 2,800 na to, isang beses ko pa lang siya nalo-long ride eh. Angono to Laguna to Angono, tas Angono, Quezon City. Ganun pa lang naman mga rides ko. Tas minsan kapag kailangan kong bumili ng mga pagkain, ito rin yung minsan ginagamit ko. Kasi minsan lang naman ako lumalabas, and minsan ko lang din siya totally ginagamit. Ay, lumakas yung ulan. Hanap tayo silong. Oh no. Ano tayo silong, gogo. Inabutan tayo ng malakas na ulan. My God, inabutan pa tayo ng ulan. Pero I think that's fine. Ito na muna tayo sa barangay. Basahan na tayo. So ayan. Inabutan tayo ng ulan. Bad timing. Nakakabahan ako, baka mabasa yung camera ko sa loob eh, no? So naka-set up siya. Yung saddlebag niya dati na nasa gilid, ilagay ko doon para kahit papaano may use yung dito backrest natin. Nabili ko lang din yan sa Shopee, pwede nyong orderin doon. So ayan, videoan na lang natin kasi wala eh, umulan eh. Ano? Ang pogi. Kung hindi ko dala yung camera ko, okay lang siguro kahit naabutan tayo ng ulan. Ito yung gusto ko eh. But then, kasama natin yung camera ko. So ayan, siguro try natin magantay ng tila or maghanap tayo ng plastic pwedeng tago tong camera natin. So ayan, medyo low. So ayan, medyo tumila na yung ulan. Hanap tayo ngayon ng place kung saan pwede tayo mag-content. Yun na naman.
saktong-sakto din umuulan ngayon. Masasabi ko yung isa sa mga pinakaayaw ko sa kanya. Yan. So, menor lang tayo kasi yung isa sa yung pinakaayaw ko sa kanya is yung gulong niya madulas. So, yun yung pinakaayaw ko sa kanya. May one time na nagda-drive ako sa Antipolo, pababa ako sa may Olfu, sa may Our Lady of Fatima, sa may Fatima. Dumulas, nag-fishtail yung likuran nung motor ko. Hindi ko alam kung dahil sa naprumeno ako sa likod ng bahagya lang naman, bigla siya nag-fishtail. May biglang humarap sa akin na kotse. Pero yun yung pinakaayaw ko sa motor na to. Yung gulong niya. Though pwede naman palitan, 'di ba? And solve na yung problema na yun. Pero nung unang encounter ka, syempre hindi pa naman ako nagpapalit ng gulong. So daan-daan pa rin tayo. Yun yung pinakaayaw ko sa kanya. So kung naghahanap kayo ng motor na halos lahat naman ng motor din madulas din, ng gulong ng motor madulas din naman talaga sa tawag dito, sa basa, lalo talaga kapag naulan. So yun, second sa ayaw ko sa kanya, yung side mirror niya, kaya pinalitan ko talaga. Yun lang naman, mga more on cosmetics yung ayaw ko sa kanya. Next is yung headlight. Kung ewan ko kung pansin nyo, or baka dahil lang sa video, yung headlight niya medyo dim, di masyadong malakas. Kailangan nyong gamitin yung high beam para talagang makakita kayo, lalo kapag yung lugar madilim. Talagang ang hirap. Ang hirap talaga. So, technically, yung solusyon lang din is syempre magkabit tayo ng MDL. Yun yung pinaka-best. Oops. Yung sumunod na ayaw ko, siguro masyadong matagtag. Or baka dahil sa baka dahil sa road lang, sa daanan lang, kaya siya matagtag. Pero, yun, kapag pumapaspas ako, maalog, siguro pansin nyo din naman sa camera. To be honest, I'm just using my iPhone XR for capturing this content. Ito yung gamit ko talaga. Yun, matagtag siya, hindi siya smooth kapag malubak yung kalsada. And I think ganun naman talaga kasi cruiser to. Siguro kung gusto natin, palitan din natin yung yung shock para mas lalong Pero overall, yung experience, yung riding comfortability, sobrang comfortable ako dito kasi basic yung position, sobrang chill. Kung pwede ko lang ipakita yung position natin habang pwede kang parang nakaupo sa sofa. Yan. Ganun siya ka smooth, ganun siya ka comfortable. Ipasa natin. Grabe kanina grabe ulan. So ayun, yung magaganda sa kanya, I would say 8 out of 10 kasi wala naman perfectong motor. May mga downsides din naman sila. At ang pinaka gusto ko sa kanya is matipid sa gas. Kasi FI siya. Tumatakbo siguro to ng 35 to 40 km per liter sa akin. Pero pag pumapaspas ako, yun, minsan kasama na din doon, siguro 35. Katulad niyan. Tapos sa low gear pa ako pumapaspas kasi minsan gusto ko marinig yung tunog ni Magnus. I really enjoy yung tunog niya. Stock pa lang to, paano pa kapag nag-upgrade na tayo ng exhaust. Pero yun, sa specs niya, napakaganda na. Hindi ako technical or hindi ako professional
na tao para magsalita kung ano yung mga best sa kanya. Pero para sa akin, sa experience ko, tingin ko mas better siya kaysa sa SRV. Mas mabigat lang din yata siya. And sa looks, grabe, sobrang pogi ng Magnus 200. Hindi to sponsor ng Skygo, pero I would say na ang ganda talaga ng Magnus 200. Sobrang swak na ng specs na ito for beginner. Sobrang friendly niya din sa mga beginner. Yan, siguro dito tayo magka-content. Hindi naman siguro tayo pagagalitan, pero yeah, dito tayo. Yeah, siguro pwede na dito. So yun, wala naman na masyadong ulan. And yeah, maganda si Magnus 200. Depende na rin sa inyo kasi sa totoo lang, ang pogi na ng looks niya. Sobrang macho niya tignan. Wala, looks wise, para sa akin, mas better siya. Actually, pinagpilian ko to dati. SRV or Navi. Kaso yung Navi kasi masyado siya maliit. And syempre, dalawa kami ng misis ko sasakayin. I don't think kakayanin kami nun. And yun, Navi. Tapos yung CF Moto Papio. Isa din yun, maliit din. Pero gusto ko din kasi ng mga yung look na medyo sporty. And tingin ko ito halos pasok siya dun sa gusto ko na look. Mukha siyang sports pero cruiser siya. And sobrang macho niya kasi. And hindi talaga into cruiser kasi more on sporty look yung trip ko talaga. But this dude, this Magnus 200 really caught my attention. I really love it. Isa pa sa mga ayaw ko pala, naalala ko lang. Random lang tayo eh. Pero yung mga ayaw ko sa kanya is yung paint job niya. Meron ditong part. Ito is bakbak na siya. And may nagsabi sa akin na pangit daw yung pagkakagawa ng paint kasi nabakbak kagad siya. Pero tingin ko naman, for me, hindi naman siya malaking problema. Tapos siguro itong yung sa plate niya. Ayaw ko din ng plate kasi hindi siya tumugma. Ginawan ko na lang paraan. Ano pa ba? Madulas yung gulong. Naka-drum brake 'yon. Naka-drum brake pero may mga na-search naman ako na pwede siyang pwede siya ipa-convert into disc. Kaso syempre gastos ka. Hanap ka ng pamalit talaga. And ano pa ba? Wala eh. Yun na. Sobrang ganda niya. Overall, tipid sa gas, pogi looks, and sulit yung specs. Yeah. Kayo, gusto nyo, nagde-decide kayo, I would say go for this. Made by Lifan pa siya and reliable naman yung Lifan. Skygo, sobrang reliable din naman talaga ng engine nila. Yun yung sabi ng mga professional na mechanic. Wala naman na akong ibang nakikitang pangit sa kanya. Naka liquid cooled, tas may exhaust siya. Yeah, pogi looks, guwapings talaga. Sobrang basic niyang gamitin. Siguro talo lang din talaga tayo sa mga pyesa. Yun yung mga pinakaayaw nila yung iba eh. Mahirap daw yung pyesa, mahirap. Pero kung aalagaan mo naman na mabuti, and in the long run naman siguro magkakaroon. Yun lang. If you like this video guys and dumabot kayo dito, hope you subscribe and syempre support me sa vlogging. And yeah, meron akong isang channel more on kasi filmmaking stuff yun, more on personals din, hindi siya about sa motor. Pero yeah, this is Reaper X, peace out.